Kinontra ng PNP ang alegasyon ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng 75 pulis sa kanyang security detail. Pandagdag umano sa bantay ng publiko ang mga inilipat na pulis. Nakatutok si Marisol Abduraman. Political harassment. Yan ay ayon kay Vice President Sara Duterte ang kanyang nararanasan ngayon. Bukod sa pagbawi ng PNP sa kanyang security detail, sinabi ng bise na may mga pulis umunong nag-casing sa... Teka muna, may nagagalit dito. Sabi niya, sus, sino ba ang mga Duterte? Lalo na si Baste, ng pota. Ay, di ako nagmumura ha. Okay lang, hayaan niyo yan. Basta patungkol sa topic. O, sasagutin kita. Ha? Hindi mo kilala si Duterte, dating president. Hindi mo kilala si Duterte. Siya lang ang lumabas bilang presidente. Matapos ang kanyang termino nang mataas pa rin. Mataas pa rin ang trust rating ng taong bayan. Si PRRD, ang tanong ay siya lang ang talagang umubos sa mga adiktos sa bansang Pilipinas. Siya lang ang presidente, hindi kurakot. Meron bang ibang presidente na mas magaling pa kay PRRD? Sa history ng Pilipinas? Tinatanong kasi dito, so sino ba ang mga Duterte? Lalo na si Baste, ng puta. May ganun pa siya. Ikaw tanungin ko, Rainbow. Total, nagkomentaryo kanyang ganyan. Okay lang niya, wag niyong buburahin. Ang tanong ko sa'yo, ikaw ba adik? Hindi kasi maraming galit sa... Wag tayong maglokohan kahit yung mga opisyal hindi lahat, pero marami. Maraming opisyal galit sa Duterte dahil adik. Totoo? Hindi ko nila lahat. May mga galit sa Duterte, bakit adik? Maraming nagalit sa Duterte dahil adik. Tanong ko, adik ka ba? Di ba? Sinong aayaw sa maraming naitulong ng Duterte? Di adik. Kasi sila yung on the losing end eh. Sinugpo sila. Tagal nilang hindi ikaw ba namang hindi ka makatake ng pulburon? Nagtago-tago ka. Di ba? Totoo naman. Sabi ni Rainbow, ayan na naman, adik na naman ang argument. Makikilala ba? Ano bang pinaka-nakilala sa mga Duterte? Isa dyan ay yung pagsugpo sa droga. Talaga maraming tinamaan sa droga. Di ba? Kaya karamihan ng galit dyan, adik. Wag mo sabihin wala kang kilalang opisyal na galit dahil adik. Maglulukuhan tayo. Sabi dito, Coach Oli, baka putok buho yan. Di kilala sa Duterte. Oo nga eh. Sinasagot natin, hindi natin binablock. Tama naman, di ba? Coach Oli, kung hindi niya kilala ang Duterte, wag siya kumuha ng lisensya. Isa pa yan. Alam mo ba, pahirap sa aming mga nagmamaneho. Yung ilang taon lang ay kukuha ka na ng lisensya. Ngayon 10 taon. Passport. Lagi kami nagre-renew kasi yung trabaho ko before in and out of the country. Napaka-importante sa amin ng passport. Naging 10 taon. Tapos wala pang mga fixer. Tanong ko, kailan nalinis ang laglag-bala yung mga fixer sa mga ahensya ng gobyerno? Di ba panahon ng Duterte? Ikaw ba'y magagalit sa ganon? Unless adik ka. Di ba? Ano sabi dito? Mukhang pera. Sinong mukhang pera? Pakiliwanag. Sino pong mukhang pera? Pakiliwanag. Hindi kasi baka sabi nyo, kami bayaran ng Duterte. Hindi po. Alam ng Duterte yan, ni 5 walang binigay sa amin. Huwag tayong maglokohan. Alam yan. Ako malakas ang loob ko, sasabihin ko sa inyo. Si PRRD, si BP Sara, kahit si Sir Bong, alam niya kahit 5 walang binigay sa amin. Anong ibinigay sa Banateros? Pagkakaibigan. Pero pera, malakas ang loob ko sabihin dito, hindi kami binayaran ng Kita namin kasi maganda ang ginagawa ng Duterte. Alam nila yan. Tanong nyo sa mga Duterte. Ni 5. Diretso na tayo. Okay na.
O, nawala na daw si Rainbow, nabasag. At least, okay lang yan. At least, yung kanyang komentaryo, na, na napapanahon sa topic. Diretso ng tayo. lugar para alamin kung alin sa mga bahay doon ang sa bise. Pero ayon sa PNP, well, according to our PNP leadership po ay wala pong katotohanan po ito. tungkol naman sa pagbawi sa security detail ni Vice President Duterte, muling iginiit ni PNP spokesperson Police Colonel Jen Fajardo na ginawa ang hakbang para dagdagan ang police presence sa Metro Manila. Hindi lang naman daw nila ito ginawa sa bise, kundi pati sa iba pang unit. Ang objective po ng PNP leadership ay dagdagan po yung mga pulis po natin on the ground para po madagdagan at masustain po natin yung police visibility and presence. Dagdag pa Teka muna, hindi ko maintindihan ito. Ito issue nila. Hindi raw totoo yung political harassment. Sino maniniwala sa inyo? Sino may utak na maniniwala? At hindi ko po sinisisi si Mama. Say spokesperson lang naman So napag-utusang sabihin yung dapat, no? Pero sino maniniwala dito sa inyo kay Ma'am na ito? Na hindi political harassment yung ginagawa sa Duterte. May pinagmamalaki pa sila. Hindi lang naman sa Duterte ginawa na binawasan ng syudad ng pulis. O saang syudad kayo nagbawas ng pulis? Bukod sa Davao. Kasi ang punto nila dito, binawasan ng pulis, binawasan ng security ito si Sara kasi ilalagay sa Maynila. Tapos maglalagay kayo ng mga pulis doon sa tapat ng KOJC. Walang silbi yung mga pulis doon. Anong babantayan nyo sa tapat ng KOJC? Waxis? Mag-aantay ka lang bigyan ng burger? Ano yung babantayan nyo sa tapat ng KOJC? Matitino yung tao ron. Kung talagang kayo gusto nyo police visibility at gagamitin nyo yung ibang pulis, bakit hindi nyo tanggalan ng tigi-isa na security yung mga congressman? Tingnan mo na naman. Kung hindi ba naman may pagkaluko-luko yung desisyon na yun, ang tatanggalan nyo pa yung vice president na alam naman natin na nakikipaglaban sa mga abusado ng bansang ito. So sila yung may threat. Ba't hindi nyo tanggalan? Yung mga congressman, tigi-isa lang o ilan yan? 300 ng congressman. Isipin nyo yun. Di ang dami nyo nang nakuhang pulis. Isa pa, sinasabi nga ni Banatbay, kahit si Jason sa tanggalan nyo ng pulis. Security, yung mga Chinese na yan. Kala ko ba, anti-Chinese kayo? Kita nyo, may security sila. Bakit yung mga yun hindi nyo magalaw-galaw? Baka si ate na naman nagsasalita, asan si Marbil? Wala na. Hindi magsasalita talaga yun. Hindi na nga siya, tinatanong siya kahapon, hindi na nakapagsalita Napepe. Napipi. Sorry. Iba yung napepe. Napipi. Yung hindi nakapagsalita. Yon. Ang hirap ng single. Napipi. Hindi nakapagsalita nung tinatanong siya ng mga reporters. Di ba? Nako. Tuloy natin. Presence. Dagdag pa ni Fajardo, meron pa raw 31 na PNP security detail ang bise. Sa ngayon, all accounted for na raw ang 75 na pulis. Hindi lang 31 yun kasi ito naging problema. Yung tinira ay hindi personal choice ni VP Sara. Yun ang sinabi niya sa kanyang open letter dito kay Marbil. Di ba? Dito kay Romel. Hindi nyo ba nakikita? Kahit kayo, kukuha ba kayo ng security na hindi ka kumpiyansa doon sa ibinigay sa'yo? Ang tagal na po nung security, naging secure ni BP Sara. Security niya na yun since 2007. Anong mahirap intindihin doon? Naging security pa ni PRRD. Tapos ngayon babalasahin nyo. Diba? Kung ako halimbawa ay may banta sa aking buhay at ang tagal ko nang nakikipaglaban at ako'y matagal ng opisyal, 2007 may security na ako.
Yung security na yun hanggang 2024, security ko. Pagdating ng 2024 July, pinalitan nyo. Anong iisipin ko sa inyo? Sige nga, mag-isip kayong mabuti. Isipin nyong mabuti. Security mo since 2007, ngayon lang napalitan. Iba pinalit. Type nyo. Oh, 'di ba? Nakakatakot 'yun. Sa airport nga, nakuhanan sila. Nakuhanan siya, nakuhanan yung anak niya, nakuhanan yung asawa niya. Hindi ba yan delikado? Ah. Kung sniper yun, patay na si BP Sara. Naiintindihan. Ganun po katindi ang kalaban ni BP Sara. Nag-iisip ba kayo? Bakit pati yung biyahe ng pamilya niya inilabas sa media? Yung ba hindi lang tarang dahilan na meron talagang balakid ang kanyang buhay? Mas papalitan nyo, choice nyo? Wow. Sa akin lang pagkaganyan, hindi na ako magsisecurity. Tatanggalin mo yung security ko tapos ikaw magpapalit? Baka. Hindi ko po sinasabi yung mga pulis na bantay sa lakay. Pero ano maiisip ni BP Sara? Di ba? Mula sa VPSPG na dinownload si NCRPO. Pinapili raw ang mga ito kung saang district nila gusto sa NCRPO. Karamihan sa kanila ay napili pong magpa-assign po sa Southern Police District. Sa isang statement naman, sinabi ng AS... Tsaka bakit kukuha kayo ng pulis para ilalagay sa Maynila? Kay BP Sara nyo kukunin. Ano ba yan? Hindi ba kayo nag-iisip talaga? Ang daming pagkukuhanan. Duterte na naman pinag-initan ninyo. Lahat na ba na mangyayari sa bansang Pilipinas connected sa Duterte? Baka mamaya yung 5,000 flood control project na sinasabing pinagyayabang ninyo na binaha tayo, baka mamaya yan kasalanan na naman ng Duterte. Pambihira. Lahat na lang Duterte. Tapos sasabihin, hindi ito issue Duterte. Wag nga. Sus. Na isiinailalim sa Presidential Security Command o PSC ang Vice Presidential Security and Protection Group para maging aligned sa lean and mean strategy ng AFP. Sinabi naman ng PSC na nananatili silang professional sa kanilang gawain na i-secure ang Vice President. Sa kanya namang Facebook post, sinabi ni Vice sa kanyang mga taga-suporta na ang tanging hiling niya ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Huwag daw sanang hayaan ang anumang karahasan sa kanila, personal man o sa internet, at huwag daw palampasin ang sinumang gagawa nito. Para sa GMA Integrated News. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ay nako, pero alam mo pag may nangyari talaga kay BP Sara, maniwala kayo sa akin. Kayo ang sisingilin ng taong bayan. Sige, antayin nyo may mangyari pa kay muna kay BP Sara bago kayo maggaganyan. Nako.